Mula kay John Reps naman tayo mga tol, no? Mga kaalyadong bansa gustong isama ng Pilipinas sa resupply dahil hindi nila kaya ang China. My goodness. Ay nako, title pa lang natawa na ako bigla eh. Mga kaalyadong bansa isasama na lang natin sa resupply no kasi hindi natin kaya ang China mga tol. Okay, so eto mukhang magsasalita ata si PRRD, panoorin natin to. Pero syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary sa mga balitang ganito no, sa mga latest event, mga current news dito sa Pilipinas, particular dito sa West Philippine Sea mga tol. Nagbibigay tayo ng reaksyon at komentaryo. Huwag niyo akong kalimutan mga kapatid, subscribe sa ating YouTube channel. Click niyo na rin ang notification bell. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tama na yung Amerika. Ilang taon na tayo? We were colonized when China is also power. Ayaw talaga ni PRRD sa Amerika mga tol. No. Meron pa namang ibang mga bansa eh. Meron pa namang ibang mga bansa kung ayaw niya eh. Pero wala eh, hindi naman na siyang presidente ngayon eh, 'di ba? Nasa presidente kung ano ang gusto niya. No, so tuloy natin. Sa literal na kiskisan ng barko ng Pilipinas at China sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal, aminado ang Pilipinas na hindi nito kayang mag-isa na pasunurin ang China sa 2016 arbitral ruling na binabasura ang pagkontrol ng China sa halos buong South China Sea. Yun kasi ang problema eh, no? Merong 2016 arbitral ruling pero ang talagang mag-i-implement nun is yung bansang nanalo. No, so napanalunan natin, tayo mag-i-implement nun. Ang problema kasi mga tol, hindi kaya ng power natin i-implement yun. So nawawalan siya ng saysay, nawawalan siya ng silbi, no? Kahit na sabihin natin yun ay international law, pero wala namang international police o yung pangkalahatan no na police na papagitna at magpapatupad ng batas o ng hatol ng hukuman mga tol. 'Di ba? Halimbawa sa isang batas may hatol na hukuman, i-order ngayon yan sa mga kapulisan, otoridad para halimbawa ipatupad yung batas. Kung halimbawa ang awayan is sa lupa, 'di ba? Magbababa ng hatol ang korte. May darating na mga tagapagpatupad o hindi sa iyang lupang yan, bitawan mo na yan, dito yan sa kapitbahay mo. Siya, sa kanya talaga yan lupang yan. May magpapatupad ng batas, 'di ba? Hindi yung tipong nanalo ka na sa kaso. Bahala na kayo magtalo dyan. Kung ayaw kilalanin ng kapitbahay mo yung naipanalo mo, bahala kayo dyan. Di ba? Hindi ganun eh. Dito sa West Philippine Sea, ganun ang kinakalabasan mga tol. Nanalo na kayo, bahala na kayo. Ipatupad yun na kung gusto nyo ipatupad. Hindi kaya ng powers natin mga tol. Ganun na nangyayari. Iginiit ng China na ang Pilipinas ang may kasalanan dahil sa delikadong pagmaniobra ng barko ng Pilipinas kaya nagkiskisan ang mga ito. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ang China ay may maraming record pagdating sa mga banggaan ng mga barko sa South China Sea. Ayon sa dalawang maritime NGO, sadyang nilalagyan ng China ng reinforcement ang mga bauuyong harapan ng kanilang mga barko para talaga sa mga raming operation. Ang pagbangga ay isang taktika ng China para sindakin ang mga kalabang barko na hindi umaabot sa giyera. Maraming barko ng China ang sadyang pinatibay ang harapan na bahagi nito para pambangga at ang isa pang gawain ng China ay ang bow crossing o bigla ang maniobra sa harap ng kalabang barko para ito ay masindak. At di ba? Labag sa batas yun yung anti-collision regulation mga kapatid, yung number 7 ata yun, di ba? Rule number 7. Pero walang sumisita sa kanila, walang nagbibigay sa kanila ng punishment. Kaya patuloy nilang ginagawa yang ganyan. So para saan pa yung magkakaroon ng law of the sea na magkakaroon ng mga ganitong rules kung nilalabag din naman ng mga bansang ganito. So kahit anong bansa pwede lumabag kasi walang nagpapatupad naman talaga, di ba? Number 1 na to. Itong bansang to, di ba? At kapag sila ay nabangga, ay sisisihin nito ang kalabang barko. Yan ang mga strategy ng China upang hindi umabot sa bakbakan.
Madalas itong ginagawa ng China noon sa mga barko ng Vietnam na nagresulta ng pagkasira at paglubog ng mga barko ng Vietnam. At ngayon ay ginagamit na ito ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kaya may mga panukala na palawakin ang presensya ng tropang Amerika sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement dahil naniniwala ang ilang mga eksperto na makakatulong ito na maitaboy ang puwersa ng China na nanghaharang tuwing isinasagawa ang mga resupply mission. Pero ayon sa Amerika, hindi pa daw ito formal na napag-usapan. If sometime in the future, the Philippines, the United States, there would change circumstances that would cause our foundational agreements to evolve. I can't say never, but certainly I don't see that on the horizon. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng Armed Forces of the Philippines kung pwedeng gawin na magsama ng mga kaalyadong bansa sa isang resupply mission sa West Philippine Sea tulad ng Japan at Amerika. Do not rely entirely on the armed forces. If we had the choice, we would do it tomorrow. But in fact, we have combined maritime activities that are ongoing. I think it's very important for the U.S. and the Philippines to work together in the maritime domain. The United States will sail, fly, and operate everywhere international law allows. Ilang mga Kung ako tatanungin, kayang-kaya ng Pilipinas yan mga tol. Yagballs lang kailangan natin. Yagballs lang talaga mga tol. Hindi natin kailangan ang tulong na ganun. Kasi may kakayanan naman ng Pilipinas mga tol eh. Alam nyo, kulang lang sa atin, lakas ng loob. Masyadong nag-a-analyze, masyadong nag-overthink yung mga ano natin, no? Kailangan talaga nating sinanay kasi natin sila ng ganyan eh. 'Di ba? Sinanay ng Pilipinas yung China ng ganyan eh. Ginagawa nila sa ibang bansa yan. Pero tignan nyo, meron mga bansang mas maliit sa atin mga tol. Pero hindi sila nangangailangan ng tulong ng ibang bansa para protektahan yung soberanya nila, 'di ba? Kaya nila magpalubog ng barko kung kinakailangan. Pero pinapanindigan nila, lumabag kayo sa soberanya namin eh. 'Di ba? Karapatan namin 'yan. Kailangan natin talaga ng lakas lang ng loob. mga bansa na rin ang napahiwatig ng interes para sumama sa multilateral patrol kabilang ang United Kingdom, Canada, New Zealand at France. Kasi kung magsasama tayo ng mga ibang bansa katulad nito mga tol, diyan po pwedeng pagsimulan ng gulo eh. 'Di ba? Kapag etong mga to biglang hindi naman natin kontrolado yung mga yan, 'di ba? Hindi naman nila bansa to, bansa naman natin to, hindi naman kanila. Paano kung bigla sila magpalipad ng pantiran nila? O di gulo na. Damay tayo diyan, mga tol. Kasalanan natin 'yon dahil tayo nagpasok sa kanila, 'di ba? Kailangan tayo ng Pilipinas, mga tol. Tayo lang. 'Di ba? Hindi magsisimula ng gulo yung China. Nasubukan na rin yan sa ibang bansa. Sa Japan, pinasok nila, sinampulan sila ng Japan, di na sila umulit, 'di ba? Sa Indonesia, ganun din. Pag may pumapasok sa Indonesia ng mga barko nila, pinapalubog ng Indonesia, wala naman silang Wala, magaling lang silang manindak, mga tol. Kung papasindak ang Pilipinas, ganun na nga mangyayari. Continue to seek the support of other nations to help us enforce this ruling. Pero ayon sa grupong Bayan Muna, mas makakabuti daw kung lilimitahan na lang sa mga miyembro ng ASEAN ang sasali sa mga joint patrols. We Pwede. are afraid that if non-ASEAN members such as the United States will come in, it will generate a more antagonistic reaction from China. Samantala Oo, kasi napakalayo na ng rito eh, Amerika eh. Kung mas maganda, sige. Kung kailangan talagang may kasama at kailangan natin ng, kumbaga, isang batang nabubulas kailangan mo talaga magsama ng kuya. O kaya magsama ng medyo pumapalag para medyo iiwas-iwas yung mga nang aapi sa'yo, di ba? Yung mga taga rito lang muna, yung mga kapitbahay lang talaga natin. dinipensahan naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga batikos laban sa Amerika dahil hindi daw ito kumilos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty noong nagkiskisan ang mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi daw makatarungan na Amerika pa ang sinisisi sa pagsuporta nito sa Pilipinas laban sa panggigipit ng China. Xi Jinping. The stand of America. If America says this is our stand, lahat ng mga allies, Britain, lahat dyan sila, susunod, including the Philippines. I have always criticized that kind of behavior.
It is not good because after all, noon, ini-isolate nila ang China. But, you know, tayo, we're just about 1 hour 30 minutes. O 1 hour lang, dito banda sa itong West Philippine Sea. If you go by missiles and bombs, it will be just about 5 to 10 minutes. And you must realize that China is also power. America is power. Why? Because they have the thermonuclear weapons. So, kung sabihin mo na padagdagan mo ang base as a deterrence, you must be joking. Pinagbibigyan lang yan. Ang Amerika is making the Philippines a garrison para tayong detachment ahead of Guam, Hawaii, then the mainland. Na dito muna sa mag-away, magbakbakan, kung sakali, dito sa Philippines, may missile sila, tatapos ang mga Pilipino magtulong ng away, lahat ng pati Kapugo, pati pulis. Pati sila, in fairness, may mga sundalo sila, unwilling to die also for America. But we will all suffer because we would be the first line of defense. Magiging tayo talaga first line kasi ang punot dulo ng lahat is yung West Philippine Sea na patuloy na inaagaw mga tol. Pero ganun na nga't ganun na mangyayari, which is ayaw natin talaga mangyari yung dumating yung time na ganun na mangyayari. Pero sa tingin ko mga tol, no, eto lang naman sa tingin ko, no, na hindi pa agad-agad darating yung ganung panahon kung talagang hindi tayo magiging agresibo. Hayaan mo sila maging agresibo, kumbaga tayo'y dumidepensa lang palagi. No, pero yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Kung magpapasok tayo rito ng ibang bansa, halimbawa sa resupply mission natin, magpapasok tayo ng ibang bansa, hindi natin kontrolado yan, eh paano kung bigla sila nagpalipad, di ba? Bigla silang tumira. Simula na agad ng gulo yun. Kaya unang-una, kailangan muna talaga nating panindigan na tayo lang. Di ba? Nagagawa ng maliliit na bansa, bakit tayo hindi natin magawa? Yun ang lagi nating tanong eh. Buti sana kung walang ibang bansa na nakakagawa nun, meron naman eh, di ba? Kung nagagawa nila, kaya rin natin yun mga tol. Kailangan lang talaga nating panindigan. Kasi may backup naman tayong international na batas eh. Meron tayong arbitral ruling eh. Na pwede nating ipakita sa kanila, ipamukha natin sa kanila, di ba? O eto, meron kaming ganito, kayo wala. Kayo lang ang naniniwalang inyo yan, pero wala naman talaga, di ba? So hindi natin kailangan pa magsama ng kung sino-sino para sa resupply mission mga tol. Kasi pwede talaga maging mitsayan eh nang ayaw natin mangyari mga tol. Before they can move on to Guam, then maybe Hawaii, then America. Dito pipigilin nila. This is the tripwire. Yung pag-ano pa yung may wire na ano, pag na spy ka, pag na-trip mo yan, ito yung tripwire ang Pilipinas. So they are more, the more they are asking for the bases now, pati marami silang malagay ng missile. Hindi ba pwede yung rifle din, abot yan doon sa, yung abot yan ng 400 meter. Oh, missile talaga yan. Is the weapons. Pati yung mga Pilipino, tinitraining nila para tayo ang mag-una doon. Either the Filipinos will go there first or the Filipinos will be the first defenders kung sila ang magdating. I do not believe in that deterrence. Paano mo deter yung missiles? How can the Philippines deter missiles coming from China by these EDCA sites?
Sige daw. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa... America is helping Israel. Mahinto ba nila yung mga missile na... And good for Israel because without America, they can stand on their own. May Iron Dome sila. Because they have the native talent to make it, invent it, make it, manufacture and make it work. Yun ang problema sa atin. Wala tayong ganyan. No, wala tayong ganyan mga tol. Kaya talagang pag tayo pinaulanan, sasalo talaga tayo. So ma'am, wala tayong missile na yan, ang ganon. Huwag na tayo magbulahan. Do not be too naive, really. Naivety can bring you down. Tama na yung Amerika. Ilang taon na tayo? We were colonized when? I do not remember. I do not know. I'm not good at history. Alright mga kapatid, anong masasabi I'm ninyo not good dito at- sa videong napanood natin mga tol, no? So yun nga, no, mga kaalyadong bansa gustong isama ng Pilipinas sa resupply mission sa ayungin mga tol. Kung ako tatanungin, siguro hindi eh. Kasi resupply mission yan mga tol, mission yan ng Pilipinas sa teritoryo natin. So ang kailangan natin makita mga tol, yung kaya na natin na panindigan talaga na etong West Philippine Sea ay atin. Hindi natin kailangan ng mga kaalyadong bansa na tutulong pa sa atin, mga tol, di ba? Lakas ng loob lang talaga. Di ba yung mga napanood natin itong mga nakaraan, di ba? Hindi lang naman tayong Pilipinas ang inaangkinan ng teritoryo ng China, meron ding iba eh. Pero bakit sila nagagawa nilang tumayo? Hindi nila kailangan ng tulong ng iba. 'Di ba? Pareho lang din naman natin sila. Meron silang tapang, meron silang lakas ng loob. No, meron silang kung aabot talaga sa kaguluhan, doon pa lang siguro pumapasok yung mga kaalyado nating bansa. Pero dito sa resupply mission, hindi natin sila kailangan diyan dahil nga halimbawa naglalakbay tayo ang Pilipinas diyan kasama natin yung mga ibang bansa. Tapos biglang nang habol ng China, nang harang, napikon agad yung Navy nila, tumira agad. Wala na, gulo na agad 'yun, di ba? Gulo na agad yun mga tol. Yun ang ayaw natin mangyari. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na napanood natin? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.